Heto na naman tayo sa panibagong vlog ng ano ba yan? Marami sa atin ang gumagamit ng TikTok. Mapaprofesyonal, estudyante, bata, matanda, may kapansanan o wala. Mahirap, mayaman, sikat man o hindi. Nasa politika, bilyonaryo at iba't ibang lahi. Ang app na ito ay madaling i-access ng kahit sino, kahit saan at kahit kailan. Ngunit nakakabuti o nakakasama nga ba ang paggamit ng TikTok? Saan nga ba nagsimula ang TikTok? Nagsimula ang TikTok noong 2016. Inimbento ng in-check na si Zhang Yiming noong siya'y 35 anyos. Nagmula ang TikTok sa kumpanyang in-check na ByteDance. Mula noong ilabas nila ang app na Douyin, na nagpapahintulot sa mga gumagamit ng app na ito na gumawa at magbahagi ng mga video. Makalipas lamang ng isang taon, mas ipinalawak lalo ng ByteDance ang kanilang plataforma sa iba pang bahagi ng mundo, gaya na lamang ng Thailand, Japan, at Indonesia, na kalaunan ay mas nakilala bilang TikTok ngayon. Sumikat rin sa mga kontinenteng Amerika at Europa. Ang Douyin ay app na gaya rin ng TikTok, subalit para ito sa mamamayan ng China. Kabataan ngayon ang halos nahuhumaling sa paggamit ng TikTok. Ayon nga sa isinaad ni Kenny Chin, ang managing editor ng Netbook News sa isang Forbes article, patok na patok ang TikTok sa mga Gen Z dahil sa pagpapahalaga sa magandang kwalidad ng video kumpara sa bilang ng mga followers nito na mas lalo lamang nagpapalakas ng viral na apela at pagpapalaganap ng kulturang meme. At ito'y ganap na ganap dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa kakaibang humor ng mga Pinoy. Gaya ng mga content creators na sina Sasa Girl, Esneer at Mimia, na siyang nagbibigay aliw at saya sa kanilang mga taganood. Sa kabilang banda, may mga usong pakulo ang mga TikTok content creators na tila hindi na nakakatuwa. Nakakasakit na. Students in a library, the person on the left jumps first, and then the person on the right. And when the one in the middle jumps, the others kick his legs out from under him. Now, we sent this video to Austin ISD with questions. The district responded by saying the AISD Police Department has opened an investigation regarding the video and its alleged ties to AISD students. The person who sent us the video claims it was taken at an Austin school campus and says the student who fell suffered head injuries, but we've not been able to confirm that information so far. Days ago, media in Daytona, Florida reported a similar video and said parents of the targeted victim are pursuing legal action. Mga challenge kuno nila pero hindi na angkop para sa mga manonood at nakaka-impluwensya sa masamang paraan. Kaya ugaliing pag-aralan at siyasating mabuti ang mga pinapanood sa TikTok at mga gagayahing trends. At isipin rin kung ito ba'y tama o maling gawin at ano ang mga epektong maidudulot nito sa ibang tao. Bukod sa kasiyahang dulot ng TikTok, nauuso rin itong pagkunan ng source at facts ng mga kabataan. Halimbawa, maraming estudyante ang nag-research gamit ang app na ito. May mga content creators at kapwa estudyante na tama ang ibinibigay na impormasyon, ngunit hindi lahat. Mas mainam na isearch sa Google ang tanong para sa mas maaasahang sagot mula sa iba't ibang website. At kung nakasanayan mo na ang TikTok, ugaliing i-double check ang mga nakuhang impormasyon.